Magandang araw! Welcome to Heart Secrets. Wala na po ba kayong balak mag-asawa, Lo? Tanong ko sa kanya habang magkasabay kaming nag-agahan. Umiling siya. Nakangiti. Wala na. Parang ang tanda ko na para dyan. Hindi naman po. Pwede pa naman. Sabi ko. Naku, wala na atang magkakagusto pa sa akin. Huminto ako sa pagkain at tinitigan siya. Hindi ka po sigurado dyan. Meron pa naman po. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. Napahinto siya sa pagsubo at napatingin sa akin. Ilang segundong nagtama ang mga mata namin at tila may sarili itong mga lingwahe. Tila sinasabi nito ang mga salitang hindi namin kayang sabihin. Age is just a number. Ika nga. Pero bakit may pag-iibigan na parang mali pa rin sa paningin ng iba dahil sa layo ng agwat? Bakit parang mali pa rin ito sa pakiramdam kahit wala naman kayong inaapakan? Mali ba ang magmahal ng isang lalaking halos kalahati na ng buhay mo ang agwat sa'yo? Mali bang umibig sa isang taong higit pa ang tanda sa papa mo? Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan po na maibahagi ko rito ang aking kwento. Huwag po kayong mag-atubili na mag-iwan ng inyong mga opinyon o saloobin sa comment section. Panigurado pong babasahin ko ang mga yon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Ako po ay 22 years old. Lumaki sa isang probinsya dito sa bandang Mindanao. Nakatira ako kasama ng mga lolo't lola ko. Ilang bahay lang ang pagitan mula sa baybayin. Dito, magkakakilala ang lahat. Alam ng bawat isa kung sino ang aalis, kung sino ang bagong dating, kung sino ang may sakit at kung sino ang matagal nang nag-iisa. Isa na roon si Lolo Kiko. Si Lolo Kiko ay pinsan ng lola ko. 67 na siya. Mangingisda mula pa noong kanyang kabataan. Kahit edad na ang kalaban, matibay pa rin ang pangangatawan niya. Sunog sa araw ang balat, matigas ang mga kamay at tuwid pa ring tumayo. Mag-isa na lang siya sa bahay na kahoy na ilang hakbang lang ang layo sa amin. Matagal nang patay ang kanyang asawa. Ang mga anak niya naman ay nasa lungsod na at may kanya-kanya ng buhay. Paminsan-minsan may padalang pera, pero bihira ang pag-uwi. Kaya siguro ay hindi siya masyadong umaasa sa pag-uwi nila. Close na magpinsan si Lolo Kiko at si Lola. Kaya mula noong bata pa ako, kasama na ako tuwing madaling araw. Kapag sinasalubong nila si Lolo sa baybayin, dala ang bagong huli niyang isda. Madilim pa ang langit, malamig ang hangin, at amoy alat ang paligid. Hawak ko ang bayong habang si Lolo Kiko ay dahan-dahang humihila ng bangka. Oh Marie, parang bawat kita ko sa'yo, mas lalo kang nagiging dalaga. Minsan niyang sabi may bahid ng ngiti sa boses. Ngumiti lang ako. Palagi naman niyang sinasabi ang mga yon. Tahimik lang ako sa tabi at pinapanood kung paano niya ginagawa ang lahat na parang sanay na sanay. Mula sa pag-angat ng lambat hanggang sa maingat na pag-aabot ng isda. Sa edad niya, bihira na ang may ganitong sigla. Pagkatapos, sabay-sabay kaming maglalakad pa uwi habang unti-unting sumisikat ang araw. Ang langit ay nagiging kahel at ang dagat ay kumikislap sa liwanag. Ganito palagi ang umaga ko, Miss Hart. Paulit-ulit, payak at walang kakaiba. Noon, iniisip ko lang na may mga taong kahit tumatanda, nananatiling matibay. Hindi lang sa katawan, kundi sa paraan ng pamumuhay. At si Lolo Kiko ay isa sa kanila. Isang umaga, habang nag-aayos ang lola ko ng almusal, tinawag niya ako mula sa kusina. Marie, dalhin mo nga ito kay Lolo Kiko mo habang mainit pa. Sabi niya, sabay taklob sa mangkok na may lamang tinolang isda. Kinuha ko ang mangkok at tumango. Karaniwan na yon. Madalas talaga kaming nagbabahagian ng ulam. Ilang hakbang lang naman ang bahay ni Lolo Kiko mula sa amin. Pagdating ko roon, bukas ang pinto. Nasa loob siya,
nag-aayos ng lambat. Pawis pa ang noo kahit maaga pa. Lolo, sabi ko. Padala po ni Lola. Tinolang isda. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Salamat. Sakto. Hindi pa ako nag-aalmusal. Tinanggap niya ang mangkok tapos saglit na nag-isip. Kung wala ka namang ginagawa, samahan mo na akong kumain. Nag-alangan ako. Hindi ko naman inaasahan yon. Ay, okay lang po ba? Oo naman. Sabi niya na may halong biro. Mas masarap ngang kumain kapag may kasabay. Umupo ako sa bangkong kahoy sa tapat ng mesa. Simple lang ang bahay ni Lolo. May lamesa, 2 upuan, at bintanang tanaw ang dagat. Umuusok pa ang sabaw habang nagsasalin siya ng kanin. Tahimik lang kami noong una hanggang siya na ang naunang nagsalita. Ang aga mo palagi, sabi niya habang kumakain. Yung mga kaedad mo, tanghali na ang oras ng gising. Sanay na po, Lo. Sagot ko. Ganito na po talaga simula bata pa. Tumango siya. Saglit niya akong tiningnan, parang sinusuri. Alam mo, gumaganda ka ha? Napatingin ako sa kanya. Po? Hindi na bata ang itsura mo. Dagdag niya. Dalaga ka na talaga. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang pisngi ko. Salamat po. Mahina akong sabi. Ngumiti siya na parang walang mali siya. Nagda-diet ka ba? Ang ganda ng hubog ng katawan mo. Hindi ka naman mukhang sakitin. Napatigil ako sa paghawak ng kutsara. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko rin alam kung bakit ganoon ang naramdaman ko. Parang may gumapang nakiliti sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi po. Sagot ko na lang. Siguro po sa kakikilos lang. Ah, ganun ba? Sabi niya. Kaya pala. Nagpatuloy ang aming kwentuhan tungkol sa dagat, sa pangingisda, at sa kung paano raw nag-iba ang panahon kumpara noon. Nakikinig lang ako. Paminsan-minsan, tumatawa rin. Pero may kung anong nagbago. Hindi ko alam kung dahil mas matagal kaming magkausap o dahil sa mga salitang binitawan niya na hindi ko inaasahan. O baka dahil sa paraan ng tingin niya na hindi naman bastos, pero diretso. Pag-uwi ko sa amin, tinanong ako ng lola kung bakit daw natagalan ako. Pinakain lang po niya ako. Sagot ko. Ngumiti lang si lola. Ah, ganun ba? Tumango ako pero habang naglalakad ako papasok ng kwarto, dala ko pa rin ang pakiramdam na hindi ko mawari. Isang kiliting hindi ko alam kung saan nagsimula at kung bakit sa papuri ng isang matandang lalaki, doon ako unang napatigil. Kinabukasan, hindi nakabangon ang lola ko. May trangkaso siya. Mainit ang noo at pausang boses. Habang inaabot niya sa akin ang bayong, mahina siyang nagsalita. Marie, ikaw na muna ang pumunta sa baybayin. Salubungin mo si Kiko. Sabihin mo, bukas na lang ako babawi. Tumango ako. Hindi na ako nagtanong. Sanay na rin naman ako sa ganoong gawain. Medyo napaaga ang alis ko. Tahimik pa ang daan at ang langit ay may bahid pa ng kulay abo. Pagdating ko sa baybayin, wala pa ang mga suki. Wala pang ibang tao. Dagat, hangin, at ang mga bangkang nakahanay lang ang naroon. Maya-maya, mula sa malayo ay nakita ko na ang bangkang unti-unting lumalapit. Kilala ko na ang hulma. Si Lolo Kiko yun. Mag-isa siyang dumadaong, sanay na sanay sa bawat galaw. Tumalon siya mula sa bangka at hinila ito papunta sa buhangin. Basa ang pantalon niya hanggang tuhod. At kumakapit pa ang tubig alat sa balat niya. Pagangat niya ng ulo, nagtagpo ang mga mata namin. Oh, sabi niya. Ikaw pala, Marie. Opo, may sakit po si Lola. Sagot ko. Ako na raw po muna ang sumalubong. Kawawa naman. At habang inaayos niya ang huli, napansin ko ang sarili ko. Nakasuot lang ako ng manipis na t-shirt at maikling short.
Dahil sa hamog at pawis, dumikit ang tela sa balat ko. Ramdam ko ang lamig pero hindi ko yun masyadong ininda. Hanggang sa mapansin ko ang mga titig niya, Miss Hart. Hindi siya nakatitig ng diretsyo. Pero ramdam ko mula ulo hanggang paa. Mula sa mukha ko pababa, tsaka babalik sa mga mata ko. Hindi ka ba nilalamig? Tanong niya. Naku, hindi naman po. Sagot ko agad. Tumahimik siya sandali tsaka muling nagsalita. Mas mababa ang boses. Sobrang nipis ng suot mo. Hindi ko alam kung bakit parang mas lumamig ang hangin bigla. Napayakap ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa paraan ng pagkakasabi niya. Sanay naman na po ako. Sagot ko ulit at pilit na ginawang normal ang boses. Lumapit siya ng kaunti habang inabot sa akin ng isang isda. Sa lapit naming yon, naamoy ko ang alat ng dagat sa kanya. Halong pawis at araw. Muling nagtagpo ang mga mata namin. Mas matagal ngayon. Mag-iingat ka. Sabi niya. Mahirap magkasakit. Tumango ako. Opo. Salamat po. Wala na siyang sinabi pa. Pero ang katahimikan sa pagitan namin ay tila may ibang ibig sabihin. Parang may mga salitang hindi binibigkas, pero pareho naming naririnig. Nang dumating na ang ibang tao, tsaka lang bumalik sa dati ang paligid. Ang ingay, ang tawanan, ang normal na galaw ng umaga. Pero kahit ganon, may kung anong naiwan sa akin. Pag-uwi ko, ramdam ko pa rin ang lamig sa balat ko. At ang tanong sa isip ko, kung bakit sa titig ng isang matanda, bigla akong nakaramdam ng bagay na hindi ko dapat maramdaman sa kanya. Bandang hapon yon nang nabanggit ko kay Lolo Kiko ang matagal ko nang iniisip. Gusto ko sanang maligo sa dagat. Matagal na rin nung huli akong nagtampisaw. Sabi ko habang nakaupo kami sa labas ng bahay nila. Pero nakakatakot. Pag mag-isa lang ako. Napatingin siya sa akin. Bakit? Wala namang sasama. Sagot ko, may sakit si Lola. Wala rin akong masyadong kaibigan na pwedeng yayain. Tumahimik siya sandali, parang pinag-isipan ang sasabihin. Kung gusto mo, sabi niya sa huli, pwede naman akong sumama. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko naman alam ang aking isasagot. Hindi ko rin alam kung bakit may kung anong kumabog sa dibdib ko sa simpleng alok na yon. Talaga? Okay lang po sa inyo? Sabi ko rin sa huli. Hindi na siya nagsalita pa. Tumango lang siya at parang natural lang ang lahat. Pagdating namin sa dalampasigan, halos wala ng tao. Hapon na at tahimik ang dagat. Banayad ang alon at mabagal ang galaw. Iniwan niya ang tsinelas niya sa buhangin. Lumusong sa tubig hanggang sa tuhod lang muna. Sumunod ako sa kanya. Agad kong naramdaman ang lamig na tubig na gumapang sa balat ko. Napasinghap ako. Napaangat ang balikat at tumawa siya ng mahina. Ginawin ka pala. Tukso niya. Lumalim pa kami ng kaunti. Hanggang bewang, hanggang dibdib. Basa na ang damit naming dalawa. Mabigat sa katawan. Dahil sa alon, napalapit kami sa isa't isa. Hindi sinasadya, pero hindi rin agad iniwasan. Minsan, nagkadikit ang mga braso namin, ang kamay, at sa bawat pagdampi, parang mas nagiging malinaw ang presensya niya. Ang init ng balat kahit malamig ang tubig. Hindi siya nagsasalita. Ganon din ako. Pero ramdam ko ang mga tingin niya. Kahit hindi ko tinitingnan, ramdam ko rin ang sarili kong katawan. Kung paano ako biglang nagiging aware sa bawat galaw ko, sa bawat paghinga na ginagawa ko. May isang alon na mas malakas. Napaatras ako at napadikit sa kanya. Napatungo ako nang maramdaman ang paggapang ng init sa aking pisngi. Parang bumaligtad ang sikmura ko. Ramdam na ramdam ko ang kanyang katawan na dikit sa akin. Kahit ang parte nitong hindi ko dapat maramdaman. Okay ka lang? Tanong niya. Opo. Sagot ko agad.
Pero alam kong hindi yun totoo. Kinabukasan, napadaan ako kina Lolo Kiko. May binili lang ako sa tindahan. Pero pagdaan ko sa tapat ng bahay niya, nandoon siya sa labas, nakaupo sa bangkong kahoy. May hawak na tasa ng kape. Marie, tawag niya. Huminto ako. Po, bumalik ka mamaya. Sabi niya, parang karaniwang aya lang. Nagsaing ako ng kamote. Sabayan mo akong kumain. Ngumiti ako sa kanya. Sige po. Sagot ko kahit wala naman talaga yon sa plano ko. Pag-uwi ko, ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung babalik ba talaga ako. Wala namang dahilan dahil hindi naman ako nagugutom. Pero bumalik pa rin ako, Miss Hart. Pagdating ko, nasa loob na siya ng bahay. Nakahain na sa mesa ang kamote. May kaunting asin sa gilid at umupo ako sa harap niya gaya ng dati. Mainit pa yan, sabi niya habang inaabot sa akin ng isang piraso. Nang magdikit ang mga daliri namin, hindi niya agad binawi ang kamay niya. Salamat po, sabi ko ng mahina. At habang kumakain kami, mas malapit na siya kaysa dati. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba. Napansin ko rin na paminsan-minsan sumasagi ang tuhod niya sa akin. Hindi rin naman ako umiiwas. Sobrang nipis na naman ang suot mo. Sabi niya, tinutukoy ang damit ko. Hindi ka ba talaga nilalamig? Hindi naman po. Sagot ko pero ramdam ko ang init sa pisngi ko. Tumango siya hanggang sa dahan-dahan kong naramdaman ang mga kamay niya sa may binti ko. Nanigas ako, Miss Hart. Noong una ay nakadapo lang to. Hanggang sa unti-unti na tong humahaplos. Pakiramdam ko ay sinindihan ang buo kong pagkatao. Pakiramdam ko ay lalagnatin ako. Hindi ko alam. Gulat man, pero gusto ko rin. Dapat ay umatras ako. Dapat ay may sinabi ako. Pero wala akong ginawa. Hinayaan ko lang. At sa loob-loob ko, kinilabutan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung paano ko nagustuhan ang dampi ng mga kamay niya. Marie, sabi niya nagmababa ang boses. Ayos ka lang? Tumango ako at hindi ko kayang magsalita. Unti-unti niyang binawi ang mga kamay niya. Parang sinusubukan kung lalayo ako. Nang umalis ako sa bahay niya, dala ko ang bigat sa dibdib ko. Alam kong may mali, Miss Hart. Alam kong dapat tumigil na ron. Pero kahit isang beses, hindi ko tinanong ang sarili ko kung bakit ako bumalik. Pagsapit ng hapon, hindi pa man naalis sa isip ko ang nangyari kanina, tinawag ako ng lola mula sa kusina. Marie, pakihatid nga tong pansit kay Kiko, sabi niya habang tinatakpan ng kasirola. Kinuha ko yon at naglakad papunta sa bahay ni Lolo Kiko. Sa bawat hakbang, may kung anong kabigatan sa dibdib ko. Parang alam na ng katawan ko na hindi na ito simpleng paghatid lang. Pagdating ko, bukas ang pintuan. Nasa loob siya, nakaupo sa bangko at tila naghihintay. Galing kay Lola. Sabi ko sabay abot ng pansit. Salamat. Sagot niya nang may ngiti sa labi. Pasok ka muna. Hindi na ako tumanggi, Miss Hart. Hindi ko na rin kayang tumanggi pa. Inilapag niya ang kaserola sa mesa. Umupo kami sa tapat ng isa't isa. Tahimik lang at parang may ibang hinihintay. Kamusta ang lola mo? Tanong niya. Medyo okay naman na po. Nagpapahinga lang. Tumango siya at napatingin siya sa akin. Hindi na tulad ng dati ang mga tingin niya. Mas direkta ngayon at mas malinaw. Lumapit siya. Kunwari para buksan ang kaserola. Ngunit huminto siya sa tapat ko. Akmang may sasabihin, ngunit itinikom niya ulang ulit ang kanyang bibig. Marie, simula niya. Hindi ko alam kung paano to sasabihin. Hindi ko nga alam kung dapat ko pa tong Ngunit hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin nang tinakpan ko ang kanyang bibig gamit ang aking kamay.
Gulat siyang napatitig sa akin. Ngunit lalo lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang dahan-dahan akong tumingkayad at inabot ang kanyang labi. Napahawak siya sa bewang ko nang magsimulang gumalaw ang mga labi ko. Kahit hindi sigurado, kahit hindi alam kung paano dahil iyon ang first kiss ko. Ilang sandali lang ay ginantihan niya ang mga halik ko. Hanggang sa nakaupo na ako sa kahoy na lamesa at nakatayo siya sa pagitan ng aking mga binti. Ang mga sumunod na sandali ay parang naglaho ang oras. Ang hapagkainan ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang pansit, nanlamig. Ngunit ang damdamin namin ay mas lalong umiinit. Kakaibang karanasan ang ibinigay sa akin ni Kiko. Lahat ng una ay ipinaranas niya sa akin. Marahan at may pag-iingat. Hanggang sa ang kahoy na lamesa niya ang naging saksi sa hindi ko malilimutang kaligayahan na aming naibigay sa isa't isa. At imbes na hapunan, iba ang pinagsaluhan namin. Mga titig na hindi umiwas, mga haplos na matagal nang binubuo ng mga araw na nagdaan, at isang desisyong hindi binigkas pero sabay naming tinanggap. Nang matapos ay magkatabi kaming umupo, hawak ang sarili kong mga kamay. Ramdam ko ang bigat ng ginawa namin, hindi sa katawan kundi sa isip. Marie, sabi niya, parang may gustong bawiin o ipaliwanag. Hindi ko siya tiningnan. Tumayo ako at kinuha ang bayong at dahan-dahang lumabas ng bahay. Habang naglalakad pa uwi, alam kong wala na akong maibabalik. Hindi ang oras, hindi ang sandaling yon. At higit sa lahat, hindi ang sarili kong tahimik na buhay bago ang hapon na yon. Ang nangyari sa amin ni Lolo Kiko ay hindi natapos sa isang hapon. Sa halip na takot o pagsisisi agad ang naramdaman ko, may ibang sumunod. Isang kakaibang excitement na hindi ko kailanman naranasan. Siguro dahil iyon ang unang beses. Siguro dahil may lihim. O dahil may ginawa akong bagay na alam kong hindi dapat pero pinili ko pa rin. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat ako. May isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng lola ko, dahan-dahan akong bumangon. Wala akong dalang ilaw. Kabisado ko na ang dadaanan. Alam ko na ang gagawin. Pumuslit ako palabas. Tahimik na ang baryo. Tanging alon lang ng dagat ang maririnig. Nang makarating ako sa bahay ni Kiko, bukas na ang ilaw. Parang inaasahan niya ako kahit wala kaming usapan. Wala nang anumang usapan. Ni isang salitang namutawi ay walang lumabas. Isang titig lang ay sapat na para malaman kung ano ang gusto namin. May mga pagkakataon ding kunwari paghahatid lang ng ulam ang dahilan. Isang mangkok ng sabaw, isang pinggang kanin, pero pareho naming alam na hindi iyon ang totoong pakay. Unti-unti ay naging madalas. Isang umaga, habang nagkakape ang lola ko sa may bintana, bigla niya akong tinignan. Marie, sabi niya. Parang nagbibirong tono pero may halong pag-usisa. Bakit parang palagi ka nang nagpipirme kay Kiko? Parang may malamig na tubig na ibunuhos sa batok ko. Ano po? Tanong ko at pilit na kinalma ang boses. Napapansin ko lang. Dagdag niya. Parang araw-araw naroon ka na. May hinahatid, may kinukuha, may tinatanong. Ngumiti ako ng pilit. Ginagawa ko lang naman po ang utos niyo la. Minsan din ay gusto ni Lolo na may kausap. Mag-isa lang naman po kasi niya, di ba? Tumango ang lola, pero hindi na nagsalita pa. At doon, mas lalo akong kinabahan, Miss Hart. Sa katahimikang tila may napansing hindi binibigkas. Kinahapunan, pinuntahan ko si Lolo Kiko. Baka madalang na po ako makapunta rito. Nagtataka na kasi si Lola. Tinitigan niya ako. Walang pagtutol at walang tanong. Sige, naiintindihan ko. Sagot niya. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi pala ganoon kadali, Miss Hart. Kahit sinabi kong madalang na lang, nakakahanap pa rin ako ng paraan. Isang dahilan,
1 oras, 1 sandaling walang makakakita. May mga gabing tahimik ang baryo at alam kong tulog na ang lahat. Doon ko muling dinadayo ang bahay niya. Wala nang paliwanag, wala nang pangako. Andoon lang kami. Sa pagitan ng tama at mali na matagal nang nabura ang guhit. Hanggang ngayon, pumupuslit pa rin ako, Miss Hart. At sa bawat hakbang papunta ron, dala ko ang tanong na ayaw kong sagutin. Kung hanggang kailan ko kayang itago, kung hanggang kailan ko gustong itigil, o kung hanggang kailan ko pipiliing bumalik. Hindi ko po alam, Miss Hart. Ang alam ko lang, sa ngayon, gusto ko lang siyang makita. Gusto kong parte pa rin siya ng araw-araw ko. At handa akong gumawa ng paraan at humanap ng rason para makita at mapuntahan lang si Lolo Kiko. Hanggang dito na lamang po ako at maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na nagmamahal, Marie.